Network Entertainment. Ayun, good evening guys. Friday na naman at panibagong episode na naman ng The Red Door Podcast PH. So, wala na silang alinlangan no na baka mapahinga ulit kasi obviously tuloy-tuloy na. And syempre, dahil meron tayong episode ngayong Friday, bukas meron na naman tayong episode ulit with special guest, di ba? Abangan nyo yan. Kung member ka ng community, tas nasa GC ka, malalaman nyo na, alam nyo na kung sino yung next na, yung magiging episode namin bukas kasi kung part ka ng GC, nagsisend kami ng updates doon, mga sneak peeks sa mga susunod na episode. So, kung hindi ka pa part ng community and then ng GC namin, bakit hindi pa? Ayun. Tapos nga pala, since finlash ko sa baba, follow nyo kami sa Facebook tsaka sa Instagram, The Red Door Podcast PH. Search nyo lang, lalabas yun. Yun. Tama. Tsaka ayun nga, mag-send lang kayo ng request. Tapos as much as possible, gamit kayo ng yun? Yung account talaga na yung account nyo talaga, personal account. Wag yung mga dump tsaka mga poster account. Kasi, para ma-mention namin yung names nyo kung gusto nyo. Oo, tama. Kasi minsan hindi namin ina-accept kapag nakita namin na ganun. Kasi prone sa alam nyo na, pag may mga mag-send ng spam or lang, diba? Tapos kung sasali kayo sa group, make sure na sagutan nyo yung mga questions. Isa lang naman ata yung question na kailangan nyo mag-type doon. Kasi ang dami kong request na dinedecline, tapos nag-feedback na lang ako na kailangan nilang sagutan yung message kasi hindi sila sumasagot. Ayun. Ano ba yung mga tanong? Madali lang naman ata yung mga tanong. Di ba? Oo. Tanong doon is, ano ba? Scariest yung parang experience? Parang movie or parang ganon. Scariest movie or kung ano man na napanood mo from media, mga ganon. Ayun, tama. Ayun, okay. So basa muna ako ng comment galing to sa Spotify. Galing to kay Tristan Cesar Esplana. The best mga episodes nyo, mga tito. Always pampatulog ko sana. More episodes to come. Ayun. Thank you, Tristan, sa pakikinig sa Spotify. More tulogs to come din. Ano pa? Meron pa ba dyan sa Spotify? Ito. Galing to kay IKEA. Ano to sa Pasay? Old listener here simula sa guesting nyo sa Cripsilog. Pag wala kayo upload noon, sila muna pinapakinggan ko. And now, tuloy-tuloy nang makikinig sa inyo. More uploads to come. Thank you, Ayun, maraming salamat. Nagkaroon kami ng idea. Cripsilog nga pala. Tama. Ayun nga, no? Ayun. Tapos ito naman, galing to kay Jean. Hi, a fan po of this podcast. Lagi po akong abanger sa new episode nyo. Kung yung iba po pang patulog nila, ako naman po pang pagising during working hours since panggabi po ang work ko. Kay Sir Livester, pwede po bang pabarang yung naging kabit ng asawa ko? Lol, mema lang po. Andito ba si Livester? Nga pala, hindi natin nasabi kanina. Meron tayong mga community members na nandito sa recording natin ngayon. Shoutout nga pala kay Gerard, kay Tuti, kay Cypher, kay RB, kay Kate, kay Jordan, at kay Daddy Bob. Tama. At saka ipapabarang niya yung kabit ng asawa niya, hindi naman tatablan yun. Bruha yun eh. Diba sinasabi nga, bruha ka, inagaw mo yung asawa ko eh. Wala, hindi tatablan ng barang yan. Ayun. May pa-special mention pala dito kay Jordan. Sabi niya, pa-shoutout mga tito from Saudi Arabia. Shoutout din sa nang ghost sa akin kahit malayo pa ang All Souls Day. Patay tayo dyan. Anyways, yun na nga. Good luck sa nag-ghost sa'yo. Ako naman magbabasa dito sa may YouTube. Ako si CL na member din ng ating community. Ewan ko kung nakalipat na ba siya kasi parang di ko na ulit siya nakikita. Sabi niya, mga Brad, paki-interview si Boss Rino regarding sa mga mukbang niya sa haunted places or yung mga lugar na di na niya babalikan sa takot. Mga ganon. Sige. Subukan namin mag-reach out sa kanya. Sabi naman ni Shirochi Buchiki 03,
Parang bawal na gamot na lang yung sasabihin kong term. Parang bawal na gamot ko na tong mga podcast nyo, mga titos. Ha 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 ha. Nanginginig pag di nakakapakinig. Ha ha ha. Joke lang, Wordplay post. God bless always po and more power sa inyong podcast. Grabe, no? Ang galing. Kasi parang nabanggit niya yung bawal na gamot, sabay nagpa-God bless. Very ironic. Hindi, maraming salamat sa iyo, Shirochi Buchiki. Tapos, meron din kay Natasha Marie de la Cruz, pa-shout out po mga tito, silent supporter here po. Kagaya din ng mga nabanggit mo nung umpisa, pinapakinggan ko po kayo habang nagre-review. Ayun, nakatulog lang po ako. Ha ha ha. Ay, nako. Ayan. Alam mo ano? Ano yun? Hindi, wala, kahit ako di ko na naalis sa ugali ko yung ha-ha-ha na yan. Kasi di ba laki tayo sa text, sa Nokia. Babalik na naman tayo sa mga clan ba? Oo, ha-ha-ha. Kaya ako, every time na parang may sinasabi akong comment, lagi ako may ha-ha-ha sa dulo. Or, except lang pag nakikipag-away ako sa comment, hindi ako nag-ha-ha-ha. Para malaman na seryoso ako. Ayan, hehehe daw sabi ni Bob. Ayan, so na-hit na natin yung mark. Wait lang. Yun nga pala, kung yung mga sumasali dito sa live recording natin, minsan may chance na hindi kayo makapasok kasi puno. So, first 10 lang yung nasa loob. So, paunahan lang talaga. Oo. So yun. Umpisa na natin ang pagbabasa ng mga story. Sino mauna? Sige, Ikaw? una. Sige. Itong story na to, galing to sa email, sinend niya sa atin. Nga pala, kung gusto niyo mag-send ng mga stories, ayan, naka-flash sa baba kung nasa YouTube kayo. Send your stories through email at kwentongrdp@gmail.com kwentongrdp@gmail.com. Muntikan ko na makalimutan. So yun, yung kwento natin ngayon is, ang title nito ay Apartment. So ito, greeting titos. Please don't mention my real name po. Thank you. Also, kayo po ang isa sa mga favorite kong pakinggan sa mga horror podcast. So excited to share with you po one of my creepiest experiences sa isang apartment na tinuluyan ko sa Santa Ana, Manila. Favorite ko po talagang makinig sa mga horror stories nyo, lalo na kapag nasa work ako o gabi na. And today, I've finally decided to share my creepiest experience. Just call me Blue. Di naman po ako lapitin ng mga paranormal things. Wala rin akong third eye. Hindi rin ako matatakutin since I love horror movies. This happened when I moved to Manila for my first job. That was around November 2021. Nakituloy muna ako sa tita ko for a week. Then eventually lumipat ako sa apartment kung saan nagre-rent din ang best friend ko nung college. Let's just call her G. Okay, in-open ko lang yung chat para nakikita ko. So ayan. Nasa first floor ang room namin ni G. Pagpasok mo sa main door, sa left side agad ang room namin. Room 1. Teka lang, ba't parang familiar to? Nabasa ko na ba to dati? Hindi pa. Hindi pa? Okay. Baka binasa ko lang to before. So ayan. Room 1, yung unang kwarto. Sa loob, may double deck bed, si G sa baba. Ako naman sa upper bed. May maliit na drawer with mirror sa tabi ng kama. At dalawang Dora boxes sa gilid ng room malapit sa bintana. Ayun, siguro na visualize nyo na kung ano yung itsura. Hindi siya ganoon ka-spacious, pero sapat na for 2 people. Sa gabi, may konting liwanag pa rin sa kwarto kasi may street light sa labas. At may iskinita din doon na dinadaanan ng mga motor minsan. First few weeks ko doon, wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Not until December came. Nasa labas ng room namin ang CR at bago ka makarating doon, madadaanan mo muna yung dining table, kitchen at yung pangalawang kwarto. 3 ang room sa first floor at yung room number 3 ay nasa dulo malapit sa CR. May mga pagkakataon na pagkatapos kong mag-CR, nakakakita ako ng puting figure na nakatayo sa tabi ng aparador sa tapat ng room namin. Pero pag titingnan ko ng diretso, wala naman.
Minsan din, bago ako pumasok ng kwarto, may napapansin akong gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Pero di ko na lang pinapansin since di naman ako matatakotin. At ayoko rin i-acknowledge yung mga ganong bagay. One time, umuwi si G sa boyfriend niya kaya ako lang mag-isa sa kwarto. Nakahiga na ako sa kama, which is yung upper bed, nang bigla akong makarinig ng bell rattle. Alam niyo po yung tunog ng maliliit na bell sa laruan ng mga baby? Ganun po. Iniisip ko na baka may batang naglalaro sa labas kahit gabi na. Pero tuloy pa rin yung tunog. Kaya medyo napabangon ako para pakinggan kung saan nanggagaling. Doon ko na-realize galing siya sa may paanan ko sa labas ng kwarto namin. Kinabukasan, ikinuwento ko sa mga kaibigan ko sa apartment. Sabi ng isa, baka daw yung pusa ng tenant sa 4th floor yun. Kasi may bell daw sa collar. Pero, nakakapagtaka kasi yung collar ng pusa na yon hindi naman ganun kalakas yung tunog. At mahina lang naman, or mabagal lang naman maglakad ang pusa. Tsaka taga 4th floor pa yung may-ari. So bakit nasa 1st floor ng gabi? Take note, walang daga sa apartment namin. The following days, hindi ko na narinig yung bell rattle. A week before Christmas, ito na po ang pinakanakakatakot na experience ko dahil ilang araw na lang ay Pasko na. Nagdesisyon si G na umuwi muna sa probinsya ng boyfriend niya. Same din sa friend namin sa pangalawang kwarto, uuwi din. Yung tenants naman sa room 3, wala rin doon. So technically, ako lang mag-isa sa buong 1st floor for a few days. Di rin ako makapag-leave since bago pa lang ako sa work at wala pa akong leave credits. Dahil nalaman ng dalawang friends namin sa 3rd floor na ako lang mag-isa sa baba, inalok nila ako na makitulog muna sa room nila. Pero tumanggi ako. Hindi kasi ako sanay matulog sa kama ng ibang tao. Kaya sabi nila, sige, wag mo na lang patayin yung ilaw sa hallway para hindi ka matakot. First day, nothing strange. Second day, still normal. On the 3rd day, pauwi na si G. Sabi niya, mga 4 a.m. pa raw siya makarating. Nakalimutan kong buksan ang ilaw sa hallway. Sanay kasi akong matulog na madilim. Nakatulog na ako na mangyari yon. Have you ever dreamed inside the dream? Ganun po ang nangyari sa akin. Pero hindi lang basta panaginip. Bangungot talaga. Sa panaginip ko, parang may nakadagan sa akin. Pinipilit kong gumalaw pero hindi ko magawa. The last thing I said was, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Pagkasabi ko noon, nagising ako. Pero, nasa panaginip pa rin ako. Sa panaginip ko raw, ikinuwento ko sa mga kaibigan ko sa apartment yung napanaginipan ko. Habang nagkukwento ako, may matandang babaeng nakasuot ng itim na duster sa tabi namin. Napatingin ako sa aparador na may glass door at may nakita akong picture ng isang matabang lalaki na naka-blue shirt. Hindi naman naka-blue. Sabi ko, ito yung lalaki sa panaginip ko, yung binangungot ako. Biglang nagsalita yung matandang naka-black na duster. Yan? Matagal na yung patay eh. Pagkasabi niya nun, bigla akong nahirapang huminga. Parang may pumipigil sa dibdib ko. Yung mga kaibigan ko sa panaginip, parang nangihina na rin. Sabay-sabay naming sinabi, in Jesus' name, Amen. Pagkasabi nun, nagising na ako, tuluyan. This time, wala nang bigat sa pakiramdam ko. Pero nangihina ako, habol hininga. Akala ko tapos na, pero hindi pa pala. Biglang umuga yung double deck bed. Alam niyo yung parang tumagilid sa paghiga yung nasa baba? Ganun po. Bakal din kasi yung double deck namin, kaya mauga talaga siya pag may gagalaw o bababa sa amin. Mga 5 seconds bago ko na-realize, wala nga palang tao sa baba. Mag-isa lang ako sa kwarto. Dali-dali akong bumaba at binuksan ng ilaw. Pagtingin ko sa baba ng kama, wala. Hindi ko na pinatay ang ilaw.
Umakyat ulit ako sa kama at chinat ko si G. Sabi niya, 1 hour pa ako bago makarating. Nagpatutog na lang ako ng Christian songs para kumalma. Pero naglalag at namamatay yung music ng phone ko. Pinilit ko pa rin until dumating na si G after almost an hour. Pagdating niya, gulat na gulat siya kasi mukha raw akong hindi nakatulog. Kinuwento ko sa kanya lahat ng nangyari. Pinagalitan ako ng mga kaibigan namin sa 3rd floor. Sabi nila, bakit mo pinatay yung ilaw? Alam mo mag-isa ka lang sa baba. Later on, nalaman namin na hindi pa raw napapabless yung apartment kasi iba raw yung religion ng may-ari. After that incident, sinabit ko na sa gilid ng bed ko yung rosary ko na na-bless sa Manawag Church. Thankfully, hindi na naulit ang mga ganong pangyayari. May mga kakaibang karanasan din yung mga kaibigan ko sa apartment na yon. Pero maybe, sa next story ko na lang po ikukwento. Nasa ibang apartment na rin po ako ngayon. Thank you po, Tito, and more horror stories to come. God bless you always, and to all my co-listeners, ingat palagi. Ayun. Maraming salamat. Maraming salamat. Anong sabi ni Jane? Anong sabi ni Jane nung nagulat? Ano? OMG, sabi niya. OMG, sabi niya. Nagulat daw siya, no? May nag-comment dito, sabi ni Bob, double dream kung tawagin. Naalala ko tuloy yung isang story na napakinggan ko sa may TikTok. Kinukwento lang ng isang babae. Ito double dream din, pero hindi isang tao. Kasi ang kwento niya, yung nanay niya daw ay umattend ng isang leadership training na ginanap sa isang kumbento. Kumbento, di ba? May mga madre. So, ang kasama nung mama niya is yung tita. Bali kapatid. Tita nung nagkukwento. Mama niya at saka kapatid nun yung nagpunta doon para sa isang leadership training. Ready ang setting kumbento, di ba? Di tulugan time na. Nung natutulog na yung mama niya, kinuwento nung mama niya na bigla daw siyang nanaginip. Pero yung panaginip niya, Paps, nandun din mismo sa may kumbento. Kumbaga parang alam mo yung nag-astral. Tumayo lang yung kamalayan niya. Kasi is doon sa may panaginip niya, nakikita niya pa yung higaan kung saan nakahiga yung kapatid niya, which is yung tita nung nagkukwento. Tapos maya-maya habang nananaginip siya, di naglakad-lakad siya, di ba? Bigla daw siyang tumagos sa may pader. Pagtagos niya sa may pader, kasabay nun, meron din daw tumagos, Paps, na pare, tsaka madre. Nakatalikod daw nung tumagos eh. Ganyan, di ba? Tapos, ang pagkakakwento niya, nakikita daw nung nanay niya na nag-uusap daw yung pare at saka yung madre. Pero, hindi daw maintindihan. Hindi maintindihan ng maigi kung ano yung pinag-uusapan. Natatawa ko si Raul yung mga nasa comment section. Ako sa comment eh. Double penetration daw. Mamaya natin check yan. Tumagos sa pader. Oo, double tumagos. Tapos, maya-maya, habang nakikita niya nag-uusap yung pare at saka yung madre, nakarinig daw siya ng babaeng umiiyak. Doon na siya nahintakutan. Ang ginawa niya, nung nagising yung nanay, ginising din agad yung tita. Kasi same sila ng kwarto eh. Ginising na ganyan. Sabi niya, nanaginip ako ng masama. Kinuwento niya kung ano yung panaginip niya. Yung tita, gulat na gulat. Kasi, nananaginip din pala siya bago siya gisingin. Hindi. Ang panaginip ng tita niya is sa CR, may nakita siya na pare din, na mistiso. Yung itsura ng pare is hindi Pinoy. Matangos ilong, maputi. So parang Espanyol. Tapos may kaharap daw na madre na umiiyak. Nakita, nandun, yung panaginip niya, nandun siya sa may CR, nakikita niya yon pare. Tapos ayun, nakakatakot lang kasi parang double dream din pero hindi sa iisang tao. Same sila ng napanaginipan. So, baka lang may something talaga dun sa may kumbento na yun kung saan naganap yung kanilang leadership training. Anyway, ito, sabi naman ni Cypher, kaya daw pala may double dream kasi naka-double deck din. double deck. Kaya nga may double pen eh. Makaka-double pen ba kung walang double deck? Di ba? Yun yung kailangan eh. Anyways, ito na. Sinend din ito sa ating email. Good morning, good afternoon, or good night po mga titos. So, sinigurado niya yung greeting niya na masasakop lahat.
I'm Sophie po and I want to share this encounter ng mga co-teachers ng mami ko sa school nila. Uy, wait lang. Baka Ayun. mamaya, ito na yung nakwento ko ha. Wait lang. Babasahin ko naman. Hindi. Problema eh. Kailangan- Dapat ata kapag may nabasa na tayo, i-archive na natin para hindi na natin nakikita. Hindi, actually, yung kinuwento ko kanina, napakinggan ko yun sa TikTok. Syempre, parang grabing coincidence naman kung itong babasahin ko pala na story, yun din. Kaya bigla akong wait lang. Kasi may nakita kasi akong word na TikTok, akala ko tuloy, sinasabi niya na shinare niya ito sa TikTok, pero ito na, tuloy ko na. Sabi niya, I want to share this encounter ng mga co-teachers ng mami ko sa school nila. To add din, di ko po alam kung naaalala pa ni Tito James Zhu. Ako po yung sumali noon sa TikTok live na may video na na-caught on cam na alleged ghost. Tapos sinend ko po sa messenger ni Tito. Yung lugar po na yon is same place, same barangay dito sa story na po ito. May Wait video? lang. Diyan lang kayo ha. Nabasa mo na ba to, Paps? Hindi pa. Hindi ko pa, baka Kasi inaalala ko baka ito rin yung nag-send nung white lady na dumaan nung nakaraan eh. So, onto the story na po. My mom is an elementary teacher po and nung bata pa kami mga kapatid ko ay madalas na pinapapunta kami doon. Me and my siblings po were studying in a different school. Sa Catholic school kami nag-aral. So this one day, di ko na po maalala, for some reason, walang pasok yung little brother ko. Pero kami, meron. Since bata pa lang po yung little sister ko nito, mga around 3 to 5 years old, naisip po ni mami na baka magulo si little brother at baka mahirapan yung helper namin if naiwan pa po siya sa bahay kaya isinama niya na lang yung brother ko sa school ni mami. Medyo normal naman daw na araw na to. Nagtuturo si mami sa harap habang si little brother ay nagsiselfone sa likod. Doon siya sa may teacher's table. Nung lunch raw po, since close po yung mga teachers, doon daw sila nag-meet sa classroom ng isang teacher since walang faculty yung school nila. Tapos, ito pong si brother na nakikichismis sa mga pinagkukwento ng mga teacher ay may nasagap siya. Yung isang teacher po na super masayahin at friendly na tawagin nating teacher C, concerned tone raw yung pagkakakwento niya na unlike her usual self. Ang kwento ni teacher C is... Sabi nila na kwento na daw yan. Nakwento niya na ba to? Ito ba yun? Oo. Hindi, ikaw din daw. Ano? Hindi pa. Sabi ni Kate. Anong twist nito? Anyways, meron pa dito isa. Kalimutan nyo na yan. Ito. What? Hi. Hi. Ako si Karma. Gusto ko lang i-share yung kakaibang experience namin nung work immersion sa senior high school. Hindi ko talaga makakalimutan ito. Kasi hanggang ngayon, parang dinadala ko pa rin yung takot. Unang araw, naganap ang immersion namin sa isang barangay hall sa Bulacan. 5 kaming na-assign sa barangay 4. Pagdating namin, naghintay muna kami ng teacher namin. Pinaghihintay niya kami sa labas pero may nakakita sa amin na isang lupon at pinapasok kami sa kabilang side ng barangay hall. Doon kami pinaupo sa mga upuang parang nasa train station ng itsura. Mahaba, bakal, malamig. Ako ang unang umupo. Okay, so umupo siya doon sa may mahaba at malamig at bakal. Bakal. Oo, bakal. Ako ang unang umupo, sumunod si Azzy, tapos si Hyacinth. Naiwan nakatayo yung dalawa naming kasama. Pagkaraan ng ilang minuto, umupo na si Star. Nang uupo na si Rose, bigla siyang natigilan. Para bang may pumipigil. Nakakapagtaka kasi maluwag pa naman yung space. Tumayo ako para silipin at nakita kong totoo nga, may maluwag na pwesto. Pero bakit parang hindi siya makaupo? Binaliwala na lang namin nung tinawag kami ng teacher namin. Maya-maya, dumating si Kapitan at kinuha ang folder namin. Bigla niyang nasabi, 6 pala kayo, no? Nagulat kami kasi 5 lang talaga kami.
Sagot ni Azzy, po, 5 lang po kami. Napakunot noo si Kapitan. Ang sabi niya ay, hala. Tapos na-pause na doon. Sa seminar at paglilinis, may seminar sa barangay noon ding araw at inutusan kaming maglinis sa conference room. Habang naglilinis, may nakita akong babae. Nakasandal siya sa balikat ni Star. Ang nasa isip ko, ano ba naman to? Naglilinis kami tapos siya chill lang. Pero napansin ko, hindi siya kilala. Hindi siya kasama sa amin. Pagkatapos maglinis, nagtatawanan at nagtakutan pa kami. Ako at si Star napadpad sa courtroom na katabi lang ng conference room. At doon, tumambad sa akin ang nakakakilabot na eksena. Nandoon pa rin yung babae. Nakasandal pa rin siya sa balikat ni Star. Tahimik lang. Parang nakadikit talaga. Nararamdaman ko ang bigat ng hangin kaya hindi ko na lang pinansin. Pagbaba namin, tumambay kami sa labas kasi nahihiya kaming sumama sa kainan ng pansit sa loob. Pero doon, nagsimula ulit ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Ganito pwesto namin. Ako at si Azzy nakaupo malapit sa halaman. Si Star at Rose nakatayo sa harap. Nakita namin si Hyacinth na nakatayo rin. Nagkukwentuhan kami hanggang biglang sinabi ni Azzy, Hyacinth, umupo ka nga dito, ang init-init eh. Nagulat kami lahat kasi biglang may sumagot sa tabi ko. Ha? Kanina pa ako nakaupo sa tabi ni Karma. Paglingon ko, nanlamig ako. Sa harap namin may isang babaeng nakatayo. Parehong-pareho ng suot ni Hyacinth. Pero wala siyang muka. Para lang siyang puting tubig na nilagyan ng itim na pintura. Nagkalat, walang forma. Hindi namin ito pinansin. Pero ramdam ko, lahat kami pinipigil ang takot. Kinabukasan, habang naggugupit kami ng papel, nakwento ko yung tungkol sa babae sa balikat ni Star. Bigla siyang napahinto at sabi niya, alam niyo ba, nung pauwi ako kagabi, ang sakit ng balikat ko. Pag uwi, nilagnat pa ako. Napakabigat talaga sa pakiramdam. Doon ko na lang naisip na baka yung babaeng nakasandal sa kanya. Siya yung pinaka dahilan. Ito, personal experience naman niya. Ang title nito ay Ang Bata. Sa barangay hall may kindergarten school. Isang tanghali, lunch break. May nakita akong batang lalaki sa gate ng school. Chubby, maputi, mga 3 years old. Nakalumang uniform na medyo dilaw na. Nagtaka ako kasi iba na uniform ng mga bata ngayon. Binaliwala ko lang, pero matapos ang lunch, dumating na ang bagong batch ng mga estudyante. Sumilip ako at nakita ko ulit yung bata. Nakaupo siya sa circle, kasama sila, nakikinig sa kwento. Pagbalik ko sa barangay hall, kinuwento ko sa mga kasama ko. Biglang nagsalita yung isang staff. Nakikita mo ba yung bata? Ang sagot ko ay, opo. Ang sabi naman niya ay, parehas kayo ni teacher. Nakikita niyo siya. Pag alis na namin, kinausap ni ma'am yung teacher at sinabi, Ma'am, nakikita niya yung baby boy dito. Tinanong ako ni teacher, saan mo siya nakita? Ang sabi ko naman ay, sa gate po, nakatayo, tapos sa circle ng mga bata. Sabi ng teacher, oo, siya nga. Tinanong ko, sino po hinihintay niya sa gate? Sabi ni teacher, hindi ko alam. Pero simula nang nagturo ako dito, andyan na siya. Kapag padilim na at hindi pa ako umuuwi, binabalibag niya yung pinto ng CR o nagbabagsak ng gamit. Parang pinapauwi na ako. Tinanong niya ulit itsura ng bata. Sabi ko, chubby, maputi, maaliwalas. Sabi ng teacher, tuwing November, nagsisindi siya ng kantila para doon sa bata. At doon natapos ang immersion experience namin. Pero hanggang ngayon, dala ko pa rin yung kilabot. Kasi minsan, iniisip ko, baka hindi lang sila nananatili sa barangay hall. Salamat mga tito. Anyways, ayun. Pasensya na kanina. Nalito ako. Akala ko talaga hindi pa yun kasi parang hindi ako familiar doon sa may story. Pero nabanggit niya na nga. Kaya pala sabi ko na parang familiar yung first part lang. Yung nabanggit niya nga na may sinend daw siya.
Naalala ko yung nag-send nung white lady sa FB Live. Ito pala yan. Pasensya na. Ito na, makakapagbasa na ako ng mga comments, pero hindi ko pwedeng basahin siguro. Bakit? But ano ba meron dito? Kasi kanina, yung inupuan ito. niya yung malamig at mahaba na bakal. Sabi niya manginginig ka daw talaga pag naupuan mo yun. Hindi ko alam. Ewan ko, bakit Cypher na experience mo ba? Nakaupo ka na ba doon? Oo. Ako hindi ko alam eh. Kasi pag malamig, manginginig ka talaga. Mm-mm. Malamig eh. So yun. Ayan, ito. Yung kwento ko naman ay nakita ko lang online. So ano to? Sa mga nagtatrabaho sa mga call center, hindi ko alam kung narinig niyo na tong kwento na to, pero ang title nito ay Ninth Floor. Hi, I want to share my story based on my experience sa work ko. Sa amin yan. Ha? Sa inyo? Ninth floor. Kasi, ninth floor ba kayo? Ninth floor kayo? Hindi, yung kwento. Ewan ko lang kung yan yun Sige, tignan natin. Ito, I am a call center agent sa isang sikat na financing company. Nag-work ako along Quezon City, so hindi sa inyo. Ang kwento ko lang po based sa na-experience ko and na mga ka-work ko. So ito na nga, ang building ng pinagtatrabahuan ko is hanggang 16th floor. Madaming company sa building na yon, and ang company namin is 3 yung floors. Sa amin yung 8th, 9th, and 11th floor. Madalas kami sa 11th floor actually kasi doon talaga yung sa department namin. Pero may mga times na nandun kami sa 9th floor. Yung 9th floor na yon is konti lang talaga yung nagko-calls doon, unlike sa 11th floor. And iba talaga ang vibe sa floor na yon kasi medyo mabigat. Madami ng kwentong naririnig sa floor na yon ever since. Na kesyo meron daw babae na nagpapakita sa dulo ng CR ng girls na umiiyak and may bata na tumatakbo sa production floor. Syempre kami hindi naman maniniwala unless kami na yung maka-experience mismo. So ayun na nga, yung team namin bumaba sa 9th floor. Doon kami mag-work for 1 month. Noong mga first 2 days namin doon, okay naman. May onting kabalang din and takot, syempre dahil sa mga kwento-kwento. And sa pangatlong araw namin doon, nakaka-experience kami ng kakaiba. Meron akong ka-team na lalaki. Pangalanan na lang natin na Ronnie. So si Kuya Ronnie, siya yung top agent namin sa team. Nung time na yon, nag-chat siya sa GC namin through Microsoft Teams. Sabi niya sa visor namin, "Ma'am, pwede pa audit yung call ko kanina kasi may something na sumisingit sa line ko habang kausap ko yung client." Then sabi naman ng visor namin, "Ha? Ano yun? Baka naman guni-guni mo lang yun." Pabirong sinabi. Tapos sabi ni Kuya Ronnie, "Hindi. May matandang babae na tumatawa na sumisingit sa calls ko." Tapos ayun na. Kinall audit ng supervisor namin and ayun nga. Rinig na rinig sa calls na yon na meron nga. Sinend ng supervisor namin sa GC yung audit ng call and malinaw naman yung line, both agent and client. And sabi pa ni Kuya Ronnie doon sa kausap niya, "Sir, may kasama po ba kayo ngayon?" Pero syempre English to Kasi nagtataka na siya doon sa matandang babae. Then sabi ng client, "Yung katiwala ko lang din." Tapos sabi ni Kuya Ronnie, "Yung babae po ba nakasama niyo ngayon?" Tapos sinabi ng client, "Hindi po, mag-isa lang ako." Tapos doon na kami sobrang kinilabutan and nag-pray na lang kami. Nung time pa naman na yon, team na lang namin yung nandun sa 9th floor. Closer shift pa kami. So yun lang po yung kwento ko. Ayun. Akala ko ano na naman tungkol na naman sa multo sa sleeping quarters Yung tale as old as time. Oo, na ang daming nagki-claim ng mga ay sa amin yun, ganito. Anyways, regarding dun sa may story mo, nakita ko siya. Nagbasa-basa ako ng comments pero hindi ko na lang siguro babanggitin kung yung site.
nakita ko kung ano yung site na tinutukoy. Cyber. Pero, oo. Pero, Diba yan? yun nga yung nakita ko sa comments. Ah. Anyways, isang Ayan. mabilisan Dapat lang. daw pala English yun, sabi ni Kate. Are you with someone? Ganun daw. Sabi naman ni Cyber, are you with someone? Tapos, sir, can you hold me? Akala ko nga meron na, ang daming ganyan, ang daming compilation ng mga nakakatawang mga conversation. Yung mga sinasabi sa ano. Ay nga pala, Sa amin kasi, sige. sa GC natin, sa The Red Door Podcast PH na chat, nagpapa-shoutout kanina si Leodus, Leodus Dams. Sabi niya, mention daw silang lahat sa GC. Sabi ko, wow, ang dami, 70 kayo dyan. Marami-rami. Ano kasi, di ba dati sa work ko, BPO din ako. Bago ako nalipat sa email, nag-answer ako ng calls. Sa amin kasi, hindi naman kasi mahigpit. Basta marunong ka makipag-usap ng English, okay na yun. Basta nagkakaintindihan kayo ng customer, okay na yun. Di ba sa Paano? kami? Sample naman ng English dyan. Wala, basic lang. At meron kaming ka-work na siya, hindi ko naman sinasabing wrong grammar siya, pero siya, yung mapagpanik siya, Paps. Paano? Nagpapanik siya, parang madali siyang magpanik. Alam mo, madali siyang mataranta. Parang tuloy sa pagtataranta niya, naiiba-iba na yung sinasabi niya. Di ba sa kami, sa Uber kami, pagkain. Pagkain. Parang kumukuha ata siya ng order nun. Ang natanong niya, sabi niya doon sa customer, do you want to be a chicken or beef? Sabi niya. Syempre, nung na-audit, ikinalat nung naging kwento. Hindi, tinatanong kung anong gusto niyang parang noodles yun Tapos, parang yan, tinatanong niya kung anong gustong variant, kung chicken or beef. Kaso ang nasabi niya nga, do you want to be a chicken or beef? Tapos meron pa sumagot pa? Oo, maintindihan naman yung mga Australiano parang hindi sila mahigpit sa mga ganyan. As long as nagkakaintindihan, okay lang sa kanila. Tapos meron pa siyang isang opening spiel. Gagamitin ko na lang yung pangalan ko. Parang, hi, thank you for calling. This is James. Am I correct? Sinabi niya na gano'n. Siguro nagpapanik kasi. Parang sabi, hi, thank you for calling. Ganyan-ganyan. My name is James. Am I correct? Sabi niya na gano'n. Ano yun? Parang, ewan ko. Nagbabasa ng script. Tapos katabi niya yung QA. Sarili niya lang. Yung nag-opening spiel siya. Hi, this is Ian. Thank you for calling. This is Ian. Am I correct? Tumingin dun sa QA. na parang kung ako yung customer na nakarinig nun, ewan ko, yan yung pangalan mo. Hindi ko alam kung ikaw ba talaga yun or ba't mo sa akin tinatanong kung ikaw ba yung tama o mali. Marami pa yun, pero natatawa lang ako kapag naaalala ko. Ito, meron akong story din galing sa ating internet friend. Kung saan mo rin kinuha yung story, ang Spotify. Sabi niya, itago nyo na lang ako sa pangalang Al. Guro ako sa isang pribadong paaralan dito sa Rizal. 4 na taon na ako nagtuturo sa paaralang ito. Hindi ko na babanggitin ang pangalan basta isa itong Catholic school, kaya hindi na bago sa amin na madalas kaming nakikisalamuha sa mga pari at madre. Okay, so CCC. Hindi, hula ko lang yun Hindi niya pinangalanan, pero sa tingin ko CCC. Kasi Catholic school. Kasi taga dito siya Kaya alam niya yun. Catholic school tapos sa Rizal daw. Sabi niya, hindi ko na matandaan ang dahilan kung bakit nag-OT kami sa school noon. Siguro nasa 10 kami. Nasa 10 kami halos na magkakatrabahong naiwan sa school. Di naman kalakihan ng school na iyon. Pagpasok mo pa lang sa gate ay kabuuan na agad. Matatanaw mo na agad ang buong school.
So, balik tayo sa istorya. Siguro mga alas 7 na ng gabi na yon. Nakalatag na ang dilim. Yung room lang na pinag-i-stayan namin ay may ilaw. Kasama na yung maliit na simbahan sa tapat ng gate ng aming school. Okay, so confirm, Paps, di ba? Matik. Tama. Sinabi niya na, binigay niya na yung ano. Sorry kung na-spoil ko agad, pero hindi ko kasi akalain na magbibigay ka pa ng ibang details. So tama, binanggit niya na may na may simbahan daw na maliit sa may tapat ng gate. So ibig sabihin, ito na nga yun. Yun na yun. Napagdesisyonan Meron na pang iba. Oo, Unless meron pang pwede yun. Catholic school, di ba? Napagdesisyonan namin ng isa kong kaibigan na bumili muna ng makakain sa labas. Paglabas mo kasi sa gate ay may tindahan doon. Wala, Paps, ito na talaga yun. Yun, Ito meron na din talaga talaga. Oo, ito na talaga yun. Bago kami pumasok ulit ng school ay tinawag kami ni Father. Nandoon siya sa simbahan noong mga oras na yon. Tinanong niya kung bakit gabi na nasa school pa kami. Pag sinara na kasi niya ang main gate hindi na rin kami makakalabas dahil isa lang ang pinaka main gate ng school at simbahan. Ayaw raw niyang malilate umuwi ang tauhan niyang tagasara ng gate. So, ayun na nga. Pinuntahan namin ang iba naming kawork. Sinabi namin na pinapauwi na kami ni Father dahil nga isasarado na ang main gate. Nag-ayos na kami ng mga gamit namin. Bago kami makalabas ng gate ay may mahabang pathway muna kaming lalakaran. Sa daang yon ay matatanaw mo naman ang cafeteria na madilim na sa mga oras na yon. Nagkakatakutan na nga kami ng mga oras na yon pero syempre tapang-tapangan ako at marami naman kaming naglalakad. Pero putek, walang ano-ano ay napadpad ang paningin ko sa loob ng kantin. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko talaga sinasadya. Nangapal ang batok ko noon. Napahawak ako sa braso ng kaibigan ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Napasubsob na ako sa braso niya habang naglalakad kami palabas. Habang sabi ko sa kanya, "Ma'am," nanginginig ba ang boses ko. May nakita kasi akong madre. Nakatalikod siya at wari nakaupo sa isang upuan sa loob ng kantin. Hindi naman ako pwedeng magkamali dahil kitang-kita kong puting-puti ang belo nito. Namumuti ito sa gitna ng kadiliman sa loob ng kantin at bukod pa ron, gumagalaw ito na parang hinahangin. Anong gagawin ng madre sa school ng ganong oras? At bukod pa ron, anong gagawin ng madre sa isang madilim at saradong kantin? Hindi ako pwedeng magkamali sa aking nakita. Pamilyar na yun sa akin dahil araw-araw ay napapalibutan kami ng mga madre. Halos maglakad takbo na ako makalabas lang ng school. Akala ko na malikmata lang ako. Pero, wait lang namalikmata na rin tuloy ako. Wait lang. Naduling ako. Ayun, anong gagawin ng madre sa school ng ganong oras? At bukod pa ron, anong gagawin ng madre sa isang madilim at saradong kantin? Halos maglakad takbo na ako makalabas lang ng school. Akala ko na malikmata lang ako. Pero pagkalabas pa lang namin ng school ay nagsalita na agad yung academic coordinator namin ng, "Nakita nyo ba yung madre na nakaupo sa kantin?" Putek, kulang na lang maiyak ako sa takot. Akala ko ako lang ang nakakita. Nagsisi ako noon na tumingin pa ako sa bandang iyon ng kantin. Yun ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganun at sana yun na ang huli. By the way, dito pa rin ako nag-work. Pag naiisip ko yun ay tinatayuan pa rin ako ng balahibo sa takot. Hanggang dito na lang, saka ko na ikukwento yung iba ko pang experience kapag na-post ito. Maraming salamat. Anyways, mild pa nga yan kasi dati sa school naman namin, na 'di ba Catholic school, nung elementary ako Catholic school ako Tapos nung college, Catholic school din ako. Sa Catholic school naman namin, nabanggit ko na ito sa mga previous nating episode. Yung during graduation ceremony. Mhm. May sumama na isang madre. Sa picture ba yan o nakita nila? Nakita. May nakakita sa stage. Nakita ng mga nandun, ng mga nakaupo, nakita sa stage.
Kaso, ang mahirap nito, Paps, yung suot ng madre, yung pangluma. Hindi yung hindi yung current na suot ng mga madre dun sa may school. Kasi parang sabihin na natin na ang suot ng mga madre dun sa school is black white. Ah. Yung common. Pero yung nasuot is parang brown. Oh. Tapos nakita pa nila na parang may headdress. Alam mo yung meron dito? Oo. Yung may harang May dito. puti pa. Oo, yun, yung may puti dito tapos may ganun. Yung parang yun pang mother superior yun Ganun daw yung nakita nila na parang nakakatakot. Meron din ako niyan Meron din ako niyang nabasa kasi pagka nasa Catholic school ka, may Angelus diyan every 12 p.m. Actually tatlo kasi yan, 6 a.m., 12 p.m. tsaka 6 p.m. Yan binabanggit. Ay dinadasal yan. So ang gagawin nyo kahit ano man yung ginagawa nyo, ititigil nyo para magdasal ng Angelus. Parang rule yan sa mga Catholic school May nakita akong video niyan. Nasa Catholic school siya nag-work. Naglalakad-lakad siya sa madilim. Tapos umano yung Angelus bigla. So hindi siya makagalaw. Nandun siya sa may madilim na part. Ang ginawa niya, binidyohan niya na lang yung sarili niya, Paps, pati yung surrounding. Tapos, hindi ko alam kung hindi ko kasi naririnig, pero based doon sa mga comments ng video na yon, may maririnig daw na sumasabay na magdasal. Oo, sa video. Yun yung pinaka natatakot ako yung kapag nagdasal ka, tapos biglang sasabayan ka. Oo, di ba? Na parang, gagamitin mo sa akin yan? Pangontra, kayang-kaya ko rin dasalin yan, di ba? Kasi, di ba, may mga naniniwala din naman na yung mga multo is actually mga demon in disguise, di ba? Hindi talaga sila multo ng taong na mayapa na. Sila, mga, sabihin natin mga entity, mga puwersa ng kadiliman na nagaan yung multo lang. Actually, napag-usapan namin yan. Mapapag-usapan namin yan bukas sa episode na yun. Kung may mga lugar talaga na, yun nga, bigyan na namin kayo ng clue sa mga, wala pang idea kung sino yung guest namin bukas. Tinanong namin siya kung meron bang, or marami bang multo or entity sa simbahan. Tapos, abangan nyo yung sagot niya. Kasi tinanong namin kung sa sementeryo ba, ano pa ba? Nagtanong pa tayo kung saan no? Sa mga school na dating sementeryo. Ayun. Sinagot niya. Nabanggit lang pala natin yun kasi 'di ba may sinabi siya about sa sementeryo. Oo, ayun. Tinanong namin kung marami bang multo sa sementeryo. Tapos sinagot niya yun na mapapanood niyo naman bukas. And then nagsabi siya ng mga ibang lugar na maraming multo or kung anumang entities. So ayun. Abangan niyo bukas yung namin, yung episode namin na parang natuwa ako dun sa interview natin sa kanya kasi siya hindi siya yung OA na na ghost hunter. Hindi kilala ko ng OA na ghost hunter? Madami. Yung lahat na lang meron. Di ba? May mga ganyan yung parang lahat na lang meron. Lahat na lang na parang eto meron dito. Ay meron dito. Si ano ba yan? Ay charot. Hindi Anong si ano ba yan? Sila ano ba yan? Kasi marami talaga yan sila. Well, hindi rin naman natin masisi kasi inexplain niya rin naman na yung iba kasi is for entertainment purposes na lang talaga. Hindi na sila dun sa hindi na sila dun sa may hindi na sila dun sa may reality. Oo, tama, hindi na sila dun sa may exploration. Nandun na sila sa may sa may entertainment na para sa mga tao kasi nga naman yung ibang tao na nanonood kapag walang nakita dun sa video or kahit walang na-record hindi pinapanood. Si A ba yan? Sinong yung may asawang yung nagka-jowa ng foreigner. Yung nagka-jowa ng foreigner si A. Ching ching. Okay. So Ayun, ito. Meron akong last na kwento. Ayan. Ang title nito ay Anti-Animal. Anti-Animal. Ayan. Galing din to sa friendly website natin na Spookify. Maraming salamat Spookify sa pagpapashare ng mga kwentos ng mga kwento nyo. So yan, ito.
Naalala ko lang yung kapitbahay kong kakalibing lang last month. Natagpuan kasi siyang patay sa sarili niyang bahay. Ang pangalan niya ay Mang Dino. Kilala siyang manginginom, sabungero at higit sa lahat, galit sa mga hayop. Ewan ko kung anong dahilan niya at galit na galit siya tuwing may dadaan na aso o pusa sa bahay niya or kahit makasalubong niya ito ay hinahabol niya ito at sinasaktan. Napatawag na nga siya sa barangay ng ilang beses dahil sa pananakit niya ng aso at pusa ng iba. Ang dahilan niya? Daan ng daan daw sa tapat ng bahay niya. Maraming galit sa kanya dahil sa mga ginagawa niya sa mga hayop. Sabi ng kaibigan kong tambay sa amin na si Kevin, isang beses daw ay umuwi si Mang Dino ng lasing sa bahay niya. Habang naglalakad papunta sa bahay niya ay may nakasalubong daw itong mga 3 malalaking aso at 4 na pusa. Hindi daw pamilyar si Kevin sa mga pusa at aso na yon, parang dayo lang daw dahil kilala niya daw lahat ng aso at pusa sa lugar namin. Grabe ang dami. Nasa madilim na lugar si Kevin at nag-ML siya doon. Patuloy lang siya sa paglalaro dahil for sure, hahabulin na naman ni Mang Dino ang mga hayop at sasaktan. Pero iba ang nangyari daw nung gabi. Kinausap daw ni Mang Dino ang mga aso at pusa ng, "Hindi kayo tatabi? Gusto nyong mamatay? Kakarnihin ko kayo. Nagugutom pa naman ako." Sabay tawa. Muntik na ako magbago ng boses nasanay ako dun sa susunod na guesting natin next week Ay, episode next week. Nako, abangan nyo yun. So yun. Inangilan daw si Mang Dino ng mga aso at pusa at sabay-sabay na tinahulan si Mang Dino. Hindi daw gano'n ang usual na nangyayari pag nakakasalubong si Mang Dino ng mga hayop. Narinig mo yun? May tumahol? Oo, nanlaki nga yung mata ko eh. Hindi ko alam kung bakit wala namang aso dito. Nagtatakbuhan lang ng mga ito habang umiiyak dahil sa takot sa kanya. Kaya nagulat daw noon si Kevin at napatayo dahil baka lapain si Mang Dino ng mga malalaking aso. Nakaredy ng lundagin si Mang Dino ng mga hayop nang maisipan ni Kevin na tawagin si Mang Dino at lapitan. "Mang Dino, hatid ko na kaya sa inyo. Mukhang di nyo na kaya eh." Nagsitakbuhan daw ang mga aso at pusa paglapit niya at hindi niya na alam kung saan ito nagsususuot. Tumawa lang daw si Mang Dino at nagsabing, "Natakot sa atin yung aso at pusa to at hindi na sumagot si Kevin. Pagkahatid niya kay Mang Dino sa bahay nila ay umuwi na siya. Kinabukasan, nagtataka yung mga kapitbahay namin dahil napakabaho ng lugar namin. Amoy dumi ng aso at pusa. Noong tinuntun nila kung saan galing ang amoy ng dumi ng mga aso at pusa, ay sa bahay pala yon ni Mang Dino. Nagtaka talaga kaming lahat kasi hindi naman nag-aalaga ng aso at pusa si Mang Dino. Kaya paanong nagkaroon ng dumi ng aso at pusa ang bahay niya? Kinatok nila ng kinatok si Mang Dino pero walang sumasagot kaya nagpatawag sila ng barangay tanod para buksan ang bahay at nagulat sila sa nakita nila. Napakadaming dumi ng aso at pusa na nagkalat sa loob ng bahay ni Mang Dino. Sabi pa nung tanod na nakapasok, hanggang sa pinakaloob ng bahay ay maraming dumi. At isa pang kinagulat ng lahat ay wala na si Mang Dino. May malalim na kalmot ito sa leeg at iba pang parte ng katawan niya. Hinala ng mga kapitbahay namin ay mga aso at pusa ang pumatay kay Mang Dino dahil obvious naman daw sa mga sugat nito at sa sobrang galit nila ay nag-iwan pa sila ng mga dumi. Simbolo ng mabahong ugali ni Mang Dino sa kanila. Hindi naman pinaniwalaan ng tanod ang mga sabi-sabi. Sinabi nito na baka may taong galit kay Mang Dino at gumawa lang ito ng paraan para hindi malaman ng lahat kung sino ang pumatay sa kanya. At mapaniwala na aso at pusa ang gumawa nun. Pero naniniwala ang mga tao sa amin na parusa iyon ng mga hayop kay Mang Dino. Pagkatapos ng libing ni Mang Dino ay may pagkakataong biglang nagsisitakbuhan ang mga aso at pusa pag natatapat sa bahay niya. Hinala ng mga tao sa amin na baka nakikita pa rin ng mga aso at pusa sa amin ang kaluluwa ni Mang Dino sa bahay niya
at tinataboy sila or hinahabol pa rin. Yun lang yung kwento ng anti-animal. Ano yan, Paps? Yung sumugod sa kanya, maraming aso. Ah, Asosasyon yan. oo. At saka Kapag ano, yung yung pusa, yung mga pusa, pangkat. Sinugod siya ng asosasyon tsaka pangkat. O ano, tuti, ano, sabi ni Tuti, mali daw. katipunan. Katipunan. Pwede, asosasyon tsaka katipunan sumugod. Grabe pala yun si Mang Dino, no? Siya yung ano, dog lover, pero depende sa luto. So, si Dino ay Dinog Show. Oo. napagtripa ng mga hayop. Yan yung mga nakakainis yung mga nananakit ng mga ng mga hayop. Pero ikaw, Paps, naniniwala ka ba na ano? Naniniwala ka ba na may kaluluwa din yung ano? Mga Mga hayop. aso at pusa. Gusto ko maniwala na meron kasi mas magandang isipin na meron. Kasi may mga napapanood akong videos na yung may mga alaga sila na mga hayop, aso o pusa. Tapos may mga stories na after na mawala or pumanaw nung alaga nila, merong mga ginagawa yung alaga nila dati na pag meron silang bagong alaga, ginagawa din nung bagong alaga nila. So parang feeling ko, ano yun, na-reincarnate ba sila doon sa bagong alaga nila? So parang ganun. Di ko alam kasi may mga nakita akong videos na parang hindi normally ginagawa ng aso. For example, yung naka-split kapag nakaupo. Oo. Tapos yung next nila na alaga, ganun din umupo. Parang ang ano naman, ang paniniwala ko naman diyan sa mga sa mga split na ano. Kunwari may aso kayo na split humiga o umupo. Yan yung para mga mga hunter na aso. ano yun, para madali silang tumayo. Oo, Ganun. tama. Para madali sila makatayo. Pero yung mga humihiga ng patagilid, yan yung mga tamad. Yan yung para mga kalahi ng mga Saint Bernard, yung mga gusto lang matulog talaga. Pero yung pag mga split type na aircon. Split type na aso humiga, yan yung mga para madali makatayo. Yung parang kunwari may narinig sila or may naamoy sila, madali silang nakakatayo. Pero pag split type ako, gusto ko humiga lang kasi malamig Oo, sabagay. Yung nga para may isang meron naman ako nakitang video, Paps, namatay yung alaga niyang aso. Tapos parang ilang days ata may dumalaw sa kanya na na hindi butterfly moth. Tapos napicturean niya, Paps, yung moth. Ang ganda nung print. Doon, 'di ba brown black 'yan? Doon sa black part nung moth, may mga paw print. Oo, ang liliit, ang cute nga na parang na parang na-realize niya na. Oo. Hindi lang pala lola yung bumibisita sa anyo ng Ano ba tawag doon? Mariposa yan, mariposa. Ang alam ko kasi sa mariposa mas malaki. Hindi ko alam kung yung tawag ba sa maliliit moth. Natatawa ka. ilang floors pa yan. Oo, natatawa ka kasi may iba ka pang alam na mariposa. Sabi Tutis, moth. Tuti, inaasar ka Yung aso ng taxidermist na ang pangalan ay Tuti. At ang Tutsi. position ng aso ay nakaroll. Inaasar ka, Tuti. Tuti. Kaninang lolo. Buhay pa yung Tapos may nakita pa ako na may nakita pa ako na tawa lang ako doon sa may Facebook. Kasi may parang foreigner na nahuli dito sa Pilipinas na merong dalang pinagbabawal na gamot sa bag. Tapos pinapaamoy sa K9 unit. Yung aso, yung hindi German Shepherd parang ano ba yan? basta ay maliit na type. Oo. Jack Russell. Hindi rin, parang terrier. O basta parang ganun. Iniisip ko parang terrier, hindi parang Jack Russell nga ata. Tapos ang daming hindi alam na yung K9 is hindi siya breed. Oo. Hindi siya breed, di ba? Na parang kahit anong aso, kahit askal pa yan, kahit chihuahua pa yan, basta nag-undergo siya sa sa training para dyan, matatawag silang K9. So ang pusa,
K10. K10. K10 na yung pusa. K10. K9 yung, oo, K10. K9 na yung sa aso eh. K10, Pero mas K10 maganda yung pinag-aralan nun. nung ano? Kesa sa Oo, aso. konti na lang K12. Konti na lang K12 na yun eh. Dalawa, yung K10, putik na yan, 2 taon na lang mag-K12. Oo, 2 taon na lang, same na sa tao eh. Anyway, sakto sa sakto sa pagka-K10 natin. Naabot na naman natin yung mark. Oo, nakaisang oras na naman tayo. So, maraming salamat sa pakikinig kung nandito pa rin kayo. Bukas, abangan nyo yung episode namin kasi yung guest namin ay isang ghost hunter. Tapos, marami na siyang video sa YouTube. So, masasabi namin na legit talaga tong ghost hunter na to. And sobrang, ako personally, nag-enjoy ako dun sa usapan namin kasi ang dami niyang insights na na-share sa akin sa amin na really made sense. So, I think it's something na must watch. At saka ang gusto ko nga, excuse me. At saka ang nagustuhan ko nga sa kanya is hindi siya yung OA na na ghost hunter. Katulad Diba? ni, Parang sina, ay nagtatanong si Bob, mag-ghost hunt na din ba ang The Red Door Podcast? Depende, kung may sponsor tayo, di ba? saan nyo ba gusto una? Ay, actually may balak tayo, di ba? Oo, may bala kami. Pero, nung nakaraan kasi, Paps, alam mo kung ba't hindi natuloy? Di ba, sinend ko na sa'yo yun? Oo. Nung araw na ibubook ko na, puno na yung slot. Puno na. Nag-post sila na na full slots. Kaya nga ang ginawa nila, inopen ulit nila ngayon. Yung iba nilang tour. Nakita ko dalawa eh. May walking Oo. tour, tapos may nakabike. Oo, no? Oo. Kaso So si na kasi Cypher, feeling ko si Cypher, may enjoy niya yung bike. Pero walang Oo, kasi walang bike na walang upuan. Kasi Walang upuan. mayroon dong bakal na malamig at matigas. Mahaba. Matigas. Mahaba. Batalya. Ay nako. Pero yun, balitaan namin kayo kung gusto niyo sumama. Mag-register na ba tayo? Tingnan muna natin. Ano kasi, hindi ko, nasasayangan ako kasi dun sa may una. Kasi yung una, Paps, ano yun? 6 hour yun. Oh? 2 venue yun eh. Intramuros, tapos pupunta pa dun sa may Manila Film Center. Ay, maganda yun. Oo, maganda yun. Naubos agad yung slot nun. Ngayon, ang inopen na lang nila na slot, yung one venue lang, Intramuros lang. Eh. Sayang nga eh. Sayang yung two venues na yun. Ay, sabi ni Anyways, Cypher, mag-fundraiser tayo pang ghost hunt sa Baguio. Tapos yung fund nyo, ipambibili lang ng Mikasa. Mikasa Choco Flakes, peanut brittle. ano pa ba? Strawberry jam, ube jam. Maghahanap kami ng mga madre doon sa Good Shepherd. Good Shepherd. O, kamusta yung ghost hunt nyo? Nakahanap ba kayo madre? Oo, madami. Saan? Doon sa Good Shepherd. Ito nga, pinabili na namin ng ube, oh. Maraming salamat sa na-raise na funds. Good for ilang buwan na to. Ayun. So, mapapaba na naman to. Ulit, maraming salamat sa pakikinig sa episode na to. Bukas, nood ulit kayo. Tapos kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook and Instagram namin, The Red Door Podcast PH, kung nanonood ka sa YouTube, ayan, nagpa-flash dyan sa baba yung page namin sa Instagram at sa Facebook. And kung meron kayong mga kwento na gusto nyong i-share, ayan, naka-flash sa baba. Send your stories through email at kwentongrdp@gmail.com. I-archive na namin yung mga nabasa namin para hindi kami nalilito. Kasi ako muntik na rin ako malito kanina. Ako talaga nalito talaga ako kanina. Na doble. Di ba ako nga, habang binabasa ko yung una kong kwento, parang nabasa ko na ba to dati? Oo. At least sa'yo, aware ka sa akin, nalito ako eh. Ayun. Teka, tingnan natin last. Meron pa ba? Ayan, wala na. Maraming salamat sa mga nanood ng live. Ayun, dito, shoutout kay na Gerard, Tuti, kay na Cypher, RB, Kate, si Kathleen to no? Oo. Si Jordan,
at si Bob. Si Abby hindi nakapasok, yung isang Abby. Natawa ako kay Tuti kasi Ah. the whole time hindi siya nagsasalita. Oo. Isang- Baka kumakain pa rin. Hindi, nagsalita lang siya nung doon na sa may joke about sa pusa. Na parang tabi kayo diyan. Siguro tinapon niya pa yung kinakain niya, baka busy siya kumakain, May pusa daw. wala talaga siyang balak mag-chat. Wait lang, nagjo-jokes about sa pusa, tabi kayo diyan. Ibabanat ko tong katipunan ko. Ay, hindi daw siya si Kathleen. Kate talaga? Di ba si Kathleen yan? Kathleen yan sa may sa may GC eh. Di ba ikaw yon? Kate. Nasobra Okay, ng isa yung pusa. Sino yung anong name mo sa GC? Kate Winslet. Hindi pala ikaw si Kathleen. New member, Kate Cancino. Sino? Sabay pa. O ayan na naman, may banat na naman si Tutoy. Parang tabi kayo dyan, wala akong pakialam sa kinakain ko. Basta ibabanat ko itong joke. Ano daw yung maliit na pusa? Katiting. Ay naku, kumapalo naman tayo. Ayun, tapusin na natin to. Huwag nyo kami umpisahan sa mga joke. Nako po, baka itong recording na to, abutin pa to ng 1 oras. Ayun, so ay nako. Meron daw anong pusa yung pinapahid ng mga tito at tita. Anong isda yung hindi makalangoy? Ano? Fish fillet. di na makalangoy yun. Anyways, ayun na nga. Again, maraming salamat. Follow nyo na lang kami, Tito James sa lahat. And final words. Ako, follow nyo rin ako sa Instagram, TikTok, tsaka Facebook, Tito Ian Lee sa lahat. Ayun. So ayun, kita-kits tayo bukas sa bagong guest episode namin. And next week na, yung pinaka-inaabangan nila na episode na collaboration natin with The Book of Bad Ideas. Abangan nyo yan next week kasi solid yan. Hindi ko lang alam kung next week na din nila i-upload yung guesting natin sa isang Feeling story. ko. Sana. Sana. Kasi gusto ko na rin marinig ang ating mga boses na nagboboses ewan. Oo. Tama. Pero kami daw, may role kasi doon si James na pusa siya eh. So, alam niyo na. Pero hindi ako nag-joke doon. wala ako sinabi. Sabi ni Jordan, wala na bang pa-prices mga tito? Naku, naghahanap nga kami ng sponsor pang pang explore eh. Meron yung True Philippine ulit. True Philippine Ghost Story. Siguro mga 3 draw bago nyo makuha. Natambak na yung dyan yung True Philippine eh. Dito. Baka pag-usapan natin yan. Ha? Wala na, may kumuha na. Kinuha na dyan. Parang ayaw nyo ibigay, ako na lang kukuha. Sige. Ayun. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Kita-kits tayo bukas sa guest episode namin. Yun lang guys. Bye! Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.